Good morning. Good morning mga brothers and sisters. Good morning mga friends. Naka-ready ako sa init ng araw. So dito ako sa gilid ng arena. Dasma Arena sa walkway. Papuntang promenade. Namalengke si Fe. So dito na kami magkita mamaya. Mag-walking siyang konti mamaya. Good morning po. Kumusta po ang ating pamahinga? Praise the Lord, no? Na naging maayos yung ating pamahinga. Walking muna tayo. Jogging. So ready nyo na po ang inyong Bible. Naka all blue ako ah. Nakalimutan ako sa kotse. Alam niyo na kung ano. Good morning po muli mga brothers and sisters. Ayan. Good morning mga friends. So dito po ako sa ang Dasma Arena. So dito po ako iikot ngayon. Tingnan natin kung makailang ikot tayo rito. Yan. Okay. So
Ready na ba ang inyong mga Bible? Mainit pa lang ang sikat ng araw rito pagpa pasalubong, no? So, huwag tayong sumalubong sa araw. Okay. So, Luke chapter 12. Marami po itong mga commands. So, hindi naman natin ito ubusing lahat. Mahaba-haba po itong Luke 12. Sa parallel verses po nito, sa Gospel, yung nasa Matthew 6. Pero hindi lahat, no? Matthew 6, 7, tapos meron pa nga sa Matthew 10 eh. Mamaya pag nabasa natin, makikita nyo kung saan galing yung mga talata doon sa Luke chapter 12. Maunawaan naman natin kasi hindi naman kumbaga sa networking, si Luke ay nasa level 2 na, second level, no? So, Jesus Christ, then the 12 apostles, then, eto na nga yung mga disciples, o mentee ng mga apostles. So, si Luke is one of the mentee of Paul, and may time din na sama pa niya minsan sina Peter, or na-introduce sa kanya. Ayan. So shout out kay Pastor Almar. Basta na? Almar Alegre. Pastor Almar. Pastor Amiel, puro A ang ating kasama ngayon dito. Si Amiel Garo, estudyante ko bukas sa Evangelion Theological Seminary. Isang ikot na ako. So kahapon, very short yung ating pinag-aralang command ni Jesus, pero malalim, no? And very so significant yon sa buhay ng Kristiyano. Yung inutos ni Jesus kay Matthew, kay Levi, na follow me. And he arose and he followed him. So, sumunod siya. Matthew 9:9. And it's because it is a divine calling. Natanggap niya yung talagang direktang pagtawag ng Diyos, ng ating Panginoong Jesus. So ngayon, sabi ko nga, pag-aaralan natin ang maraming commands na bits and pieces, no? Maiikli. Pero I think, tatry nating i-connect, no? Sa buong chapter na ito, ano yung syntactical relationship, no? Kung pupunta tayo sa mga grammatical exegesis ng Luke 12, makita natin yung makaugnayan especially ng mga Greek words dito, Greek verbs, na so ito ang karamihang turo ng ating Panginoong Hesus. Ayan. Sa Mabuting Balita version, may title siya. Ang title niya is Babala laban sa pagkukunwari. Babala laban sa pagkukunwari.
Although, uh, sa tingin ko, hindi yun yung uh, talagang nauugmang title dito, no? Although sa umpisa, that was the warning ni Jesus Christ. Ang umad niya nga is mag-ingat, no? Mag-ingat sa mga Pariseo. Ayan. So, simulan kong basahin and tingnan po natin kung saan tayo. Ikot-ikot lang ulit sa Dasmarina. Makarating dito sa Luke chapter 12. No? Okay. Verse 1. Samantala, dumarag sa ang libo-libong tao. Libo-libo na. At sa sobrang dami, ay nagkakatapakan na sila. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, so, para ano na to, may konting, ang tawag rito, talagang, pag sobrang daming manonood, no? And they are wanting to listen, to hear Jesus preach the teachings of Jesus. Sa sobrang dami, no, ay nagkakatapakan na. Natatapakan na nila isa't isa. Sa siksikan. Diba? Then, the first command, the first warning dito, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. So, directly sa kanyang disciples, sa kanyang apostles, no? Mag-ingat kayo sa pampaalsang ginagamit ng mga Pariseo. Sa ibang version, yung leaven, no? Mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Sila ay mga mapagkunwari. So, ayan, siguro isa-isahin na natin habang wag na natin munang basahin yung iba, pero try nating bigyan kaagad ng pag-unawa ito ng maintindihan natin. Nag-iingat sa libadura. Then, bakit? Kasi raw, ang mga Pariseo, so meron silang libadura, no? Yung Pariseo, ano ba, mga baker ba to? Mga panadero ba to? Pampalsa yun di ba? Kaya nga dito mag-ingat kayo sa pampalsang ginagamit ng mga Pariseo. Sila ay mga mapagkunwari. So pinag-iingat dahil yung Pharisees, although meron ding mga later on naging disciples si Jesus, andyan si Nicodemus, si Joseph of Arimathea, kung saan sa libingan na pagmamayari ni Joseph Arimathea, doon na ilibing ang ating Panginoong Jesus. And mag-ingat sila, no? So ang sinasabi ko lang, Pharisees are ganito ang kanilang karakter talaga. They are like may mga sinasabi silang turo, pero hindi naman nagja-jibe sa kanilang pamumuhay. Kaya sabi pa ni Jesus, pagtuturi ang mga yan, mag-aingat kayo sa mga pagtuturo ng mga yan. Ingat kayo sa mga doktrina ng mga yan. So may mga pampalsang ginagamit sila or libadura. Para bang ito yung text, ito yung scripture, then they add, pinapalsa nila dinaragdagan pa nila. Ang assessment, ang evaluation ng Panginoong Jesus, those are falsehood, hypocrisy, mapagkunwari. Hindi kayo mag-iingat. Kala nyo ang galing-galing nila, kala nyo ang ganda ng pinagtuturo nila, pero wala naman palang katuturan yun, kasi nga they are hypocrites.
hindi tumutugma yung kanilang mga commentaries, mga explanation doon sa scripture talaga. They add that for the sake of their own, for their own sake, sa kanilang ma-explain yung kanilang lifestyle. Kaya dito, may mga warning pa nga rito sa uri ng pamumuhay. I think isa yon sa pwede nating makikita na kaugnayan din ito ng mga Pharisees do sa rest of Luke chapter 12. So yun. So sa madaling salita, ang first command sa atin ng Panginoon ay maging mapagbantay tayo sa mga tagapagturo na seems na okay, pero yung pala ay may mga pampalsang ginagamit. At isang pa nga ron ay yung pala ay hypocritical teaching, hypocrisy. Pag sinabi hipokrito, yung buhay mo hindi okay sa mga sinasabi mo, sa mga pinapalabas mong ganito ka, you are saying eto ko, mabuting Kristiyano ko, pero pag sa pakikipagkapwa-tao mo asal-aso na. Good morning po, Timelda uli. Good morning. Morning kay Jo. Ay, good evening pala dyan kay Jo. Patulog na yan. So sa mga taga-PMI or alumni, PMI alumni, si Pastor Juni, kilala siyang Juni kasi si Aris Bacau po ay sumapil niya ng Panginoon at bukas po siya i-cremate. Napag-alaman ko na it was a heart attack nung Thursday at hospital siya, pero yun nga, Sunday or Monday ay wala na siya. Niloob na ng Panginoon na mag-report na siya. Verse 2, walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. So ito magkaka-connect na to, no? I think ito in-experience Jesus in referring to the Pharisees, yung kanilang style na pagiging mapagkunwari nila. Ayan. Sinasabi ng Panginoon Jesus, walang natatago na di malalantad, walang nalilihim na di mabubunyag. Ang sinabi nyo sa dilim ay maririnig sa liwanag, at ang ibinulong nyo sa loob ng silid ay pagsisigawan sa lansangan. Baga, ito yung mga secret meetings. Yan. Tapos biglang madudulas, no? At may kikwento, ayan, nabubunyag. Or even may mga pamamaraan ng Diyos para ilantad na ang mga lihim ng mga taong mapagkunwari. Then verse 4, nag-shift siya. Ito, another command in the negative, no? Do not. Ayan. Utos uli ito ng Panginoong Jesus. Ano sabi ng Panginoong Jesus dito? Sa verse 4, sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag kayong matakot sa mga taong umapatay ng katawan at wala nang kayang gawin maliban dito. Sasabihin ko sa inyo kung sinong dapat ninyong katakutan nyo siya, na pagkatapos pumatay
may kapangyarihan ding magtapon sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat niyong katakutan. So, again, biglang nag-shift siya, no? Teaching naman about what we should fear in life, and that we should not focus so much on our physical life, our body, na living out, setting aside our spiritual health, na binabaliwala na yung ating kalalagayang spiritual. Kaya sabi rito, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan at wala nang kayang gawin maliban dito. So, ano ba yan? Pas? Yung mga may barel, yung may mga kidnapper, holdupper, murderer, yan ba yung sinasabi, huwag tayong matakot dyan? Siyempre, yung extended application, ingat tayo rin doon. Mag-ingat tayo sa mga ganong klase, no? Pero in contextual situation, nandito tayo sa warning niya about the Pharisees. And I think ang warning niya sa atin ay tungkol nga rin dito sa mga Pariseyong ito. Nasa sobrang legalistic tendencies nila, katulad ng makita natin sa buhay ni Apostol Pablo, no? After conversion. Pero before that, di ba, isa siyang Pariseyo na mamamatay Kristiyano, manguusig ng mga Kristiyano hanggang doon, no? Kumbaga, mga Christians noon ay talagang wanted, dead or alive. Ganoon Pag naging pananampalataya ka, ready to die ka na. Diba? Kaya ang warning or challenge sa atin ng Panginoong Hesus dito, Luke chapter 12, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay ng katawan. Pero hanggang dun lang, yung katawan nyo lang ang kaya nilang galawin. Meaning, be ready to die for Christ. Kasi siyempre, pag inusig ka na, baka itatwa mo na si Jesus. Ipagbili mo. Tatwa mo yung faith kay Christ. May mga pagsubok na, di ba, karamdaman na pwede rin pumatay sa katawan. Pero huwag tayong matakot dun. So same principle. Although directly sinasabi ng Panginoon sa verse 4, huwag kayong matakot sa mga taong pumapatay. And kung titingnan natin ng Luke chapter 12, then he's referring to the Pharisees, mga Pariseyo at iba pang mga kasamahan nito na may mga ganung balak sa mga tagasunod ni Kristo. Now, verse 5 says, sinong dapat yung katakutan? Sabi niya dito, katakutan niyo siya na pagkatapos pumatay o kumuha ng inyong buhay physically, which is wala nang iba kundi ang Diyos ang may kakayahang kumuha ng ating buhay, no? Although sa pagkakatagalog medyo parang mahirap tanggapin kaagad, no? Kayang pumatay, no? Parang pinatay tayo ng Diyos. Literally, yun yung word. Diba? Siya may kapangyarihang kumuha ng buhay.
pumatay. Hindi na lang inayos ng mabuting balita yung pagkakasalin eh. Siya yung may kakayahang pumatay o kumuha ng ating buhay. Pero after that, nakunin niya ang buhay niyo physically, ay meron din siyang kakapangyarihang kunin at dalhin ang inyong kaluluwa sa impyerno. No? Kaya sabi rito, katakutan nyo siya na pagkatapos pumatay, ay may kapangyarihan ding magtapon sa impyerno. So ano itatapon, di ba, yung ating kaluluwa? Wherein we will experience, di ba, ano na yan? Eternal separation. Eternal separation na yun. Sa hell. Wala nang wala nang balikan, wala nang kakayahan. Alis ka pa ron. So that is what Jesus is challenging us or warning us of. Sa mga Pharisees, sa mga Pariseo na kayang pumatay sa kanyang mga buhay, huwag nyo silang katakutan. Huwag nyo silang literally, iyaan nyo lang sila sa anong mga gagawin. Ang Diyos ang magdidil sa kanila. Wala namang lingid na hindi mabubunyag. Wala namang sikreto silang mga ginagawa na hindi maahayag. Ang focus nyo ay kung paano nyo luluwalatin ng Diyos sa inyong buhay. Kasi, so warning ito sa mga nakikinig nun, di ba? Dami-dami nun, libo-libo yun. Pero for the apostles, this is direct command. Alam nila, yun ang pinagagawa sa kanila ng Panginoon. At alam niyo mga kapatid, sa church history, ang history ng mga apostles, how they died, how they were martyred. They were martyred for the sake of the gospel, for the sake of the church, for the sake of God, for the sake of our Lord Jesus Christ. And sabi niya, sinagot niya yung tanong, ang katakutan nyo ay yung pagkatapos kunin ang inyong buhay, ay may kapangyarihang magtapon nito ng inyong kaluluwa sa impyerno. And sabi niya, ang Diyos ang dapat niyong katakutan. So, kasi yung iba, lalo na yung mga baby Christians pa, mga bago pa lang nagbabasa ng Bible, o yung mga hindi pa nagbabasa ng Bible, akala lang katatakutan si Satanas. Ang akala lang may kapangyarihan na maglagay ng ating kaluluwa sa impyerno ay si Satan. Wala po siyang kapangyarihan ni anuman. Ang Diyos na may kakayang kumuha ng buhay, ganun din mag-separate ng ating kaluluwa sa ating katawan at mag-separate ng ating kaluluwa sa Diyos pang walang hanggan. Kaya ang dapat nating katakutan ay ang Diyos. Fear God. No? Yan ang sabi rin ni Solomon. Fear God. Remember your Creator on the days of your youth. Alalahanin mo siya. Katakutan mo siya. At ang kanyang mga utos. Kaso nga, sa sobrang alwan ng buhay ngayon, we are forgetting the fact that God is watching us. Tinitingnan ng Diyos kung paano tayo namumuhay, kung paano natin ini-spend yung buhay na ito, nakaloob niya, napahiram niya, para gamitin natin sa kanyang kaluwalhatian. So, I think dyan ako magtatapos, no? So, may connection pa. Na-connect pa natin, no? From verse 1 to 5, the emphasis is on how we should live our life. That should be in contrast with how the Pharisees are living it. Whom should we fear?
not those who can kill our bodies, but to the one who can destroy our soul in hell. Nasa Matthew 10 din yan. Yun. Kaya ang pag-iingat pinag-iingat tayo ng Panginoon sa mga teachings na may libadura, na may pampalsa, na hindi pure scripture, pure word of God, na para yung masut yung kanilang mga desire o yung kanilang mga interest. Hinahaluan nila yung gospel, hinahaluan nila yung scripture ng mga bagay na lalo na nga sa panahon ngayon, may mga Sunday ang preaching kung paano nila ikakampanya yung mga politiko nilang supporter. Kaya pala nangangampanya sila. May support pala sila tinatanggap, Rod. At the expense of the scripture of the word of God. Diba? Kakahiya. Kakahiya sa Panginoon. Inentrust ka ng Panginoon ng kanyang gospel, ng kanyang word. Tapos nagpabayad ka. Para nagpabayad ng boto mo di ba? Para nabili ka na. Mga pulpito na nabili na ng politiko. Ingat tayo dyan. At ingat kayo dyan, mga kapwa ko pastor, kapwa ko lingkod. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahapon, mas maganda, if we come up with those who are really regenerated people who are running. Kung may kilala kayo talagang mga born again ng Diyos, yun ang inyong suportahan. You pray for them. Pero kung hindi naman kayo sigurado na sa kanilang mga sinasabi o yung kanilang sinasabi ay mayroong libadura, may pampalsa, which is hypocrisy, may bahid ng pagkukunwari, ingat kayo sa kanila, di ba? Ingat tayo sa kanila. Ganon din yun May mga kumakalat ngayon sa online, sa YouTube, ng mga teachings on the scripture, mga views on the doctrines. Pero kung hindi yung nakikita na talagang scripture ang kanilang ininterpret, ang kanilang tinuturo, so ingat kayo dyan. May shout out din kay Pastor Vicente Linsunurin. Ano yan? PMIer din siya. So big. May tanong nga siya rin sa akin kaso late ko na nasagot. Parang hindi pa ako ready sagutin Medyo broad ang kanyang tanong. Kanino bang turo ang dapat nating tanggapin? Ang turo ba ni Jesus o ang doktrina ni Pablo? Good evening po, Ate Jennifer Labongray. So, tanong niya, kanino bang turo ang dapat tanggapin? Turo ni Jesus or doktrina ni Pablo? So, ang unang sagot sa kanya, ano yung talata mo? Kasi hindi ko alam kung ano yung pinagbabangga niyang verse o mga bahagi ng Biblia na pinagbabangga niya pero wala pa siyang response. May pinagbabangga siya, ma-explain ko yun. Pag-aaralan natin yung mga talata, and I can confidently say ito ang answer dyan. Pero wala pa siyang binabagyan ng talata Kaya broad yung tanong. Pero sinagot ko na rin, sabi ko na rin, kung wala kang mga verse na gusto mong pag-aralan tayo doon sa tanong mo, kung anong turo, kung sino ang dapat tanggapin, turo ba ni Jesus o turo ni Pablo, ang sagot ko is pareho. Pareho, no? You cannot
make them kumbaga to contradict, no, each other. Ngayon, kung meron kang verse, pag-aralan natin. Pero if it's all in general sa scripture, tinatanong niya, ang sagot ko, parehong dapat tanggapin. Turo ni Jesus at turo din ni Apostle Paul. Because they are all part of the scripture. Although sa church history, meron din mga naging anti-Pauline, no? Pero yun nga, ano bang part doon sa turo niya ang yung parang sabi nyo na hindi yan turo ni Jesus? So yun ang kailangan natin malaman. Pero gusto kong sabihin sa inyo, if it's in the scripture, then we should tanggapin natin yung turo ni Jesus, tanggapin natin yung turo ni Pablo, especially New Testament teachings yan, no? Hindi naman tayo kumbaga, syempre hindi tayo mga Hudyo, hindi tayo natatali doon sa mga commands in regards to the Jewish customs, no, practices. Pero may mga principles sa hermeneutics na pwede nating i-adapt, nag-a-apply din sa Christianity yung mga turo na ito. So yun mga kapatid, ingat tayo sa mga mapagkunwaring turo, sa mga Pharisees, sa mga modern Pharisees, modern Pariseo. Tama rin ang Panginoon Jesus talaga, nakadamit na tupa pero asal lobo, no? Asal aso, mapagkunwari, tinatapalan o nagdadamit ng pera, pinapagana yung pera para ma-promote yung kanilang turo. Pero in reality, malayo sa tinuturo ng Biblia at malayo sa gusto ng Panginoon na uri ng pamumuhay bilang Kristiyano, bilang anak niya. Ayan, tapos na mamalengke si Ve. So, ayan. So, sa aking bayaw, paring Rex, no, na magka-birthday kami nito eh. So, God bless sa inyo. Si Melda, si Jennifer, John, Pastor Almar, God bless po. And, ayan, let's pray. Let's pray. Father God, thank you Lord sa blessing ng buhay at kalakasan. Thank you Lord sa opportunity again to share your word and pag-usapan ng ang napakarami mong utos tagubilin sa amin. Sabi ko nga, maganda naman maging sensitive tayo talaga. Mapansin talaga natin yung mga utos at mapag-aralan natin. Kasi nakakalimutan na natin eh. We are living our life, no, by our own selves na eh. Parang pati buhay Kristiyano, ginagawa nating sariling diskarte. Kaya Panginoon, alalain mo po kami, alalain po aking mga kapatid, alalain mo rin aking mga kamanggawang pastor. So, nagpe-pray ko ang ministry ni Pastor Almar, Pastor Vicente, Pastor Sunny, ito kasama namin ngayon, Sunny Calves, ngayon din mga kapatid na Timelda, Jennifer, John, kanyang family, ganun din po, Pastor Rudy, Pastor Domeng, Pastor Jeff, no? Mga kasama talaga namin pastor po yan sa Oikos Reformed Christian Church. At ngayon naman ay sa biyaya ng Panginoon ay bahagi ako ng Cavite Presbytery ng Presbyterian Church of the Philippines. And I pray, O God, na i-bless mo po yung mga ministry ng mga kamanggagawa ko sa PCP at sa Oikos.
And ganun din, Lord, ang paring Pastor Proni, si TG, nakalimutan ko yung anak niyang babae, si Maring Sara, tuloy na bless mo, Panginoon, kanilang ministry sa Winnipeg. Ganun din po ang sambahayan ng Pastor Juni, kanyang kapatid, mga pamangkin na naulila. And bless mo rin, Lord, yung shooting ni Jigs bukas, kanyang mga kasamahan. At ganoon din yung preparations din po namin for Sunday, pag sermon, paggawa ng sermon para sa Sunday, Bible studies book sa Sabado, and yung aking ding health, yung aking ikatlong vaccine bukas sa anti-rabies. Patuloy pong gawin mong effective ito sa aking katawan, at kayo pong bahala, Panginoon. Ganun din yung financial needs naming pamilya. Bless mo din po, Panginoon, ng kapatid na Dave at MC Laudato, si Jonah Dave, si Josh, tatlo anak niya. Bless mo po silang lahat, oh God. Ganun din, aking mga kapatid, si Epoy, nasa Slovakia, bless niyo po ang naiwan niya rito. Si Pat, saka si Cloud, habang nagtatrabaho siya ron. At yung health din po ni Epoy, medyo mabigat po yung trabaho niya ron. Si Arman, si Mini, si Joren, bless niyo po sila. Si Derek, si Sha, si Abra, bless niyo po. Si Jing, si Josein, bless niyo po. Ganda din Mama Linda, nanay ko. Yun din ang aming mga kapatiran. Bless niyo po sila ang bawat sambahayan. And I'm praying, oh God, lalo tigit ang buong sangkakrisyonuhan, anumang denomination, anumang group, yung inyong mga na-regenerate, yung mga binorn again nyo, Lord, ingatan nyo po sila laban sa mga lebadura ng panahong ito, sa mga mapagkunwaring turo, sa mga turong hindi umuugma sa pamumuhay Kristiyano, sa mga turong against sa gospel ni Christ. Ingatan mo po, Panginoon, ng iyong church. And as you protect them, oh God, challenge us, oh God, encourage us to promote and continue to preach the gospel of Christ. Magamit ang resources ng church sa pagtatayo ng mga Christian churches, pagpapalaganap ng Ebanghelyo ni Kristo, hanggang sa kung saan man makayang maabot sila, Panginoon. Thank you, Lord. Binabati ko rin. At ang prayer ko din pala para kay Pastor Rico, kay Carnacion, sa kanyang karawan kahapon. Bless you po sila ni Jane, kanilang anak, Panginoon. Ganun din sa pinsan, sa tiyahin ni Faye na namatay rin. Ang kanyang mga anak, ang naulilan niya, Ate Seni, sa Panta, ay kayo din po, Panginoon, ang kumukup sa kanila, o God. Ang Oikos Bailen, ang prayer ko din ay tulungan mo po sila sa kanilang mga kinakaharap ding mga pagsubok, Panginoon. Maging mapayapa, maging maayos na po, Panginoon, ang relationships, o God. Thank you, Lord, sa kalusugan. Thank you, Lord, sa finances. Purihin ka, O Diyos. At nawa ay patuloy, Panginoon, na makultivate mo sa buhay ng bawat sa amin yung pagkatakot sa iyo. Yung pagkatakot sa iyo na magbubunsod sa amin, i-prioritize ka. I-prioritize ang iyong mga aral, i-prioritize ang iyong mga utos. Thank you, Lord Jesus. Sa iyo papuri, pasalamat po ang aming pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po, mga kapatid. God bless mga brothers and sisters. Thank you po. Ito po ang ating Bible Morning Walk on Luke chapter 12. Ayan. Bye po.